Welcome back guys sa ating tutorial. Ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay kung papaano mag-add, mag-edit at mag-delete ng sale record. Nandito tayo ngayon sa sales page at nakikita ninyo ay wala pang laman sa araw na ito. Hindi pa tayo nakapag-enter. Kaya try natin mag-enter muna. So una, gawin natin itong quick shortcuts. Halimbawa may nag-walk in, isa lang ang binili niya na lapad. Isang click lang natin ito. Yan. Na-record na kagad natin itong transaction. So, ito yung binili niya. 20 liters na slim with faucet. At yung customer unknown kasi hindi naman natin minsan tinatanong ang pangalan. Basta bumili lang. Okay, nagbayad. That's it. Paid na kagad. Na-record na siya. No? So, ngayon naman may bumili din na isa. Pero sabi niya, balikan niya lang, mamaya na yung bayad. Tapos tinanong natin ang pangalan. Ang sabi niya, Ronnie, pangalan niya. Kaya, sige. Record natin, 2 lapad. Oops. Sana yun? 2 lapad. Ronnie. Balikan niya lang daw mamaya. Create sale. Ayan. Okay. So, nakita niya nakapula kasi hindi pa siya bayad at add payment. May add payment button dito sa action. Ibig sabihin niya, hindi pa bayad. Kaya pag inopen natin yan, yung details, nandito. Ayan, si Ronnie. Ayan. Yung customer dito, wala. Pero sa note, nakapangalan Ronnie. Kaya nag-appear doon sa list. Ano. Ito yung in-order niya, 2 lapad. Ayan. So, kaya pag bumalik siya, kinuha niya na, ito, sabi niya, kunin niya na raw. Pwede mo na i-click tong at nagbayad na siya. Pwede mo na itong i-click yung payment. Ano? So, and then click mo yung submit. Man. Okay. So, nakita ninyo, bayad na, iba na yung kulay. Ano? Tapos, nakita nyo rin dito kung ilan na ilang 20 liters na galon yung nabili na sa ngayong araw na to. O 60 liters yung katumbas nun. Yan. At yung total ng amount, nandito na rin, bayad man o hindi, nakatotal na yan para sa araw na ito. Magbabago yan kapag, pinakita natin lahat ng record. So far, mula kahapon pa lang at hanggang ngayon, ang ipapakita niya kasi yun pa lang na-enter natin. Ayan. Yan. So, ito lahat, 305 at 220 liters. Okay. So, clear natin yan. Paano kung may nag-order sa atin na yung magpapadeliver, yung regular customer. Dito tayo sa add sale. Yan, click natin yan. Dito halimbawa si Juan Bautista magpapadeliver. Yan, automatic makikita mo na sa delivery na kagad yung order type niya kasi nakaset na yun doon sa kanyang information doon sa customers. So ngayon, ang gagawin na lang natin, mag-add tayo ng product, kung ilan yung product in order niya, about 10. Yan. So, ang gagawin natin, save na lang natin. O kaya, halimbawa, kung meron siyang libre na lapad, so mag-add lang tayo ng isa pang same product. Click natin itong free. Okay. Pero hindi pa ito bayad, hindi pa deliver. Click lang natin yung save. Ayan. Ayan na guys. Pag click natin yan, makikita ninyo yung isa doon nakalagay free. Kasi nga 0 siya. Yung amount. So, yung iba kasi may mga promo na 10+1 ganun. At tulad nito, halimbawa si Juan Bautista, meron siyang ganung promo. Dahil retailer siya sa tindahan. So, binibigyan ng promo yung ibang ganyan. Pero kailangan pa rin nating i-record dito para naka-record din kung ilang liters yung na-refill natin. Para sa record keeping at maintenance na rin. Yan. So, nakita niya sa araw na ito, 375 ang total. At pag nag-show all kayo, yan, gusto niyo ipakita yung mga unpaid lang or partial paid, i-click mo lang ito. Ayan. Papakita na yan dyan. Okay. So, wag muna nating bayaran yan. Ano pa ba? So, kung gusto niyo naman bumalik sa particular date, let's say kahapon, kasi hanggang mula kahapon lang naman tayo nag-enter ng date.
Eto, click nyo lang itong date field na to. Yan. Tapos, select nyo yung date kahapon. Ayan. Ito yung kahapon. 2:30 yung benta natin kahapon. Maliit, no? Demo lang naman kasi. Okay. Ayan. So, clear natin yan. So, paano kung search tayo ng pangalan dito? Pwede nating i-search yung pangalan ng customer. Halimbawa, si Juan. Juan Bautista. Ayan. O kaya naman, particular ba yung kahapon ito. Itong sales ID 2816. Try natin yan. 16. Yun. Yung sales ID na search niya rin Ayun nga ba? Ayan, tama. Sales ID. Okay. So, kung napapansin nyo rin, etong si Juan Bautista, gusto niya laging may invoice na binibigay sa kanya. Ito na-generate na natin to kahapon, yung invoice. Kaya makikita nyo dito, view invoice na lang. Ayan. Pag click natin yan, mapakita yung invoice yan. Ito na. Yung pangalan niya, yung address, tapos yung pangalan, yung information ng water refilling station. Ito. Saka nandyan na yung iba pang mga detalye. Ayan. Ngayon naman, paano kung sa hindi pa bayad, bawa itong hindi pa natin na-generate yung invoice, pero na-create na natin itong sale record. Pwede tayong mag-generate. Once na maka-generate na tayo ng record, ito ay magbabago na. View na yung icon niya, view invoice. Pero ito, ibig sabihin, hindi pa tayo nakaka-generate. Kaya ang icon niya ay generate invoice. Subukan natin mag-generate. Ayan, ito iba naman. Meron siyang libre dito. Ayan, 0 yung price. Ayan, tapos yung date. Ayan na rin. Ayan, pwede siyang i-print or download. Okay, close na natin yan. Close. Okay. So, paano kung halimbawa nagbago isip niya, hindi na pala siya magpa-deliver muna kasi wala daw siya. Next time na lang. Okay, pwede natin itong i-delete. Ito. Click lang natin yung record na yon, open yung details, ito, tapos delete. Click lang natin itong delete. So, sa mga operator, sa mga driver, hindi nila madi-delete ito. Tanging station owner lang o kaya admin ang pwedeng mag-delete ng record. Pero kahit ganun pa man, ma-delete mo man ang record na to, appear pa rin yan sa audit log. Mapakita ko yan sa inyo sa iba pang video, yung audit log. So, delete natin to. Dahil nagbago daw isip niya. Ayan. So, delete na guys. So, ganun lang. Yun lang. Ganyan ang pag-process ng transaction sa sales. At kung paano rin tayo mag-navigate. At salamat guys.